Si Coach Chito Victolero, inaming kinakapitan nila ngayon si Tyler Bay. Meron din po siyang dasal para sa kanilang import. Si Coach Jamaica rin, inilabas ang nararamdaman sa muling pagharap sa Meralco Bolts para sa isang upuan sa semis. Si Coach George Gallant na nakatakdang kaharapin ng Gin King sa semis, may sinabi naman tungkol kay Benny Boatwright at Junmar Fajardo. At si Maverick Ahan Misi, inaming may pressure na nararamdaman ngayong nasa Hinebra na po siya. Bakit kaya? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa nakaraang pagsagupa ng Magnolia Hotshots ni Coach Chito Victolero sa TNT Tropang Giga ni Coach Jojo Lastimosa, nagtala si Tyler Bay ng napakalaking 41 points, 13 rebounds, 5 steals at 3 blocks, dahilan para kaagad nilang makuha ang semis slot. Si Tyler Bay din ang sinasabing sasandalan ng mga manok para agawin ang kampyonato sa Gin Kings. Ano ang masasabi dito ni Coach Chito Victolero? Eto po si Coach Chito sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Sa ngayon, kailangan nating magpahinga. Kailangan magkaroon ng magandang preparation para sa susunod na series. Sana sa tulong niya, magdire-diretso kami. Maganda yung plano ni Coach Chito. Magpahinga muna para sa susunod na series. Ito na nga yung semifinals para maging fresh ang katawan po nila. Para makapahinga ng maayos, di ba? Pero doon tayo sa dasal niya na sana sa tulong ni Tyler Bay, magtuloy-tuloy po sila. Alam niyo, to be honest, malaki talaga gagampan ng role po dito sa series na to ni Tyler Bay. Nakatitiyak po kasi tayo na sa kanya sa sentro ang opensa ng Magnolia. Kasi subok na po siya dun eh. Maganda na po kasi yung kanyang itinalang record. Imagine, 9-2 sila sa elimination. Tapos, pagdating ng quarterfinals, winalis po nila kaagad ang TNT ni Coach Jolas kahit nakabalik na si Pugoy, kahit nag-init din si Calvin Octana, or kahit kumamada pa si Ralier Hollis Jefferson, hindi ba? Of course, hindi kakayanin ni Tyler Bay mag-isa na ipanalo bakbakan. Pero aminin natin na sa kanyang pangunguna, may nakikitang pag-asa si Coach Chito Victolero po dyan. Sa ngayon, nakabitin pa din kung sino makakabakbakan ng Magnolia sa semis, bunga ng pagkabigo ng grupo ni Coach Jamaica rin na itakas ang panalo laban sa Meralco. Kung si Coach Jamaica ang tatanungin po natin, ano ang pakiramdam niya sa muling pagharap sa Meralco ngayong 6:30 ng gabi para desisyonan kung sino ang kakaharapin ng Magnolia Hotshots. Ito po si Coach Jamaica sa report ni Jonas Terrado ng Inquirer. Kaya tayo nagsigap sa elimination, di ba? Para makakuha ng twice to beat advantage at magkaroon ng luxury na kapag hindi mo nakuha sa unang salang, may isa ka pang pagkakataon para kuhanin yon. So yun na nga po yung maganda ron sa twice to beat rule po na yun. Kapag pumalya ka sa una, may second chance ka pa para subukan kuhanin yung panalo. Pero katulad ng karamihan nagtatanong, paano kung muling mabigo ang grupo ni Coach Jamaica rin, di ba? Hindi naman kasi imposible yun eh. Una, nasa Meralco na ngayon ng momentum. Pangalawa, tsak tayo na masihigpitan ni Coach Luigi Trillion depensang ilalatag po nila para mahirapan ang makabalik pa ang Fuel Masters. At kalaunan, may takas ng Meralco ang ikalawang panalo na kailangan nila para makapasok sa semis. Yan ang isa sa mga magiging strategy ni Coach Luigi. Paigtingin ang depensa para tuluyang umupo sa semis. Pero syempre, may contra-strategy din po na inihanda si Coach Jamaica. Sigurado yan. Depende na lang siguro kung sino talaga mas makakapag-execute ng kanilang plano. Yun ang mananalo mamayang gabi po yan. Habang hinihintay ng Magnolia kung sino sa Meralco at Phoenix ang makakabakbakan sa semis, puring-puri naman ni Coach George Gallant ang import na si Benny Boatwright na sinandalan din nila para makaakyat sa semis at kalaunan ay haharapin ng Gin King sa Best of 5 series. Ano nga bang masasabi niya tungkol kay Benny Boatwright? Ito po si Coach George sa report ni John Ballesteros ng One Sport. Binibigyan niya kami ng espasyo, hindi nagko-collapse ang depensa sa kanya. Magaling din siyang pumasa at tinitingnan niya talaga ang open sa kanyang mga kasama. Magandang compliment siya kay Junmar. Maganda yung review niya kay Benny Boatwright. Ibig sabihin, hindi sila nagkamaling magpalit ng import. Lalo na nung huling bakbakan nila ng Rain or Shine ni Coach Yengyao, nagtala si Boatwright ng 41 points para tuluyang sunugin ang grupo ni Coach Yeng. At nabanggit din po ni Coach George Gallant si Junmar, di ba? Malaki din ang ambag po niya. Meron siyang 13 points, 13 rebounds, 5 assists,
3 steals at 1 block sa laro po na yon. Hindi naman nakakagulat yung performance ni Junmar kahit galing po siya sa injury, di ba? Kasi hindi naman niya makukuha ang 7 MVP kung wala lang siya, di ba? So given na yun na magpe-perform siya ng maayos. Kaya sa tingin po natin, matindi ang kailangan gawin ng Barangay Ginebra sa paparating na semis once na magharap na po sila. And speaking of Barangay Ginebra, andyan si Maverick Ahanmisi na sinasandalan din ni Coach Tim Cone bilang isang baguhan sa Gin. Ano ang pakiramdam niya ngayon? May pressure ba sa kanya na mapabilang sa grupo? Tingnan po natin si Maverick Ahanmisi sa report ni Kate Reyes ng Spin. May winning culture po ang Ginebra at matindi ang pressure sa paglalaro po dito. Pero maganda po yun kasi parang pribilehiyo po magkaroon po nito. Sa ibang kupunan, walang masyadong pressure eh. Yung makapasok ka sa playoffs, malaking deal na po yun. Pero dito, championship lang ang goal na hindi pa ako nagkaroon mula nang ako'y rookie. Kaya sabi ka kung makuha po yun. Ang laki ng difference ng Gene King sa ibang kupunan, di ba? Base po yan sa pahayag ni Mav. Kung titingnan mo talaga, base na rin sa kanya, yung pressure nagsisimula sa pagpasok mo sa Gene Kings. Kasi walang goal, sabi nga niya, kundi ang magkampiyon. So, kung isa ka sa players ng Ginebra, katulad ng kaso ni Maverick Ahanmisi, mape-pressure ka talaga na maglabas ng kaya mo, di ba? Yung tipong kailangan mong mag-step up sa bawat laro. Kung dati petik-petik ka lang, sa ibang kupunan po yan na pinagmulan niya, dito sa Gene Kings hindi pwede. Kailangan mong magpakita ng inaasahan sa'yo. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit may winning culture ang Ginebra. Hindi satisfied ang pamunuan na makapasok ka lang sa semis. Kailangan mag-champion sila. Yun ang mentality na pilit ina-adapt ngayon ni Maverick Ahanmisi. So guys, maraming salamat.